Actually, nung dumating po ako, talagang gusto kong include yung dental because when Secretary and the DOH group went to Singapore, may dental center. Sabi ko sa kanya, Sec, tingnan mo, may dental center ang Singapore. At isang building. Dentist ba kayo, ma'am? Opo, Mr. Chair. Smile daw, ma'am. Yeah. Would like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Sir, do you have any opening statement? Meron sanang question, Mr. Chair, if you would allow me. Sa DOH, I've noticed na meron tayong 17 specialty centers. Bakit wala po pertains to dental? Meron eye, ear, nose, lahat nata, mula ulo hanggang talampakan, pero bakit po wala tungkol sa ngipin? Meron po tayong otorhinolaryngology na specialty center sa Mariano Marcos and some of our bigger hospitals sa Metro Manila na may residency program in ENT. Yung dentistry po, na downgrade po yan from a bureau to a division, to a program to a division sometime during the Estrada administration nung nagkaroon ng health sector reform agenda. At nung nire-research namin yung history, parang ang sabi sa akin, nakaligtaan lang talaga. Kaya nawala yung dental. Noong panahon ko po, nung ako USEC, ibinalik namin yung tinatawag na oral health program. And hopefully dyan nag-umpisa. At yung sumunod naman sa amin, nagbigay ng mga dental buses sa iba't ibang LGU. At ngayon, meron po akong isang USEC na dentista. Kaya inutos ko na dun sa USEC na yon na buhayin uli ang dental program ng ating Department of Health. Andyan po si Undersecretary Molly Chong na isa pong Doctor of Dental Medicine. So yung natanggal noon, you agree na kailan maibalik ulit yun at lalo pa natin mapalakas? Kasi ito very alarming na data that was provided to me coming from the DOH itself. Yung mga kaibigan natin sa DOH na dentista, 73 Filipinos are suffering from dental caries or tooth decay. That's a high percentage. 73%, Mr. Chair. According to PDA, 73 million Filipinos. That's 72% of our population may tooth decay. Just imagine that. And yet, papetiks-petiks lang tayong lahat. Hindi natin binibigyang seryosong atensyon ang dental care. 50% of Filipinos have gum problems. Karamihan sa kanilang mga mahirap. Our school children are amongst those who have the worst dental care in the world. Pang-apat, poor oral health increases the risk of suffering a stroke. Pang-lima, poor oral care can affect heart and brain health. Pang-anim, at the age of 70, the Filipino has an average of 6 remaining teeth. So pag tumatanda na mga Pilipino, pakunti na ngipin, kaya marami sa mga seniors, wala mga ngipin, kawawa, mga bungal. And of course, bakit? They cannot afford the postizo. And 36% of Filipinos wala nang ngipin by age of 70. Wow. Okay, dental care should start while the child is still in the womb to ensure a lifetime healthy teeth and gums. So dito, Secretary Herbosa, may kita natin na mukhang nakakaligtaan, nabanggit nyo nga kanina yan, parang nakakaligtaan natin yung importansya ng oral health, dental care. Nagpo-focus tayo. Of course, lahat naman importante, mula ulo hanggang pa, pangalagaan natin, bigyan natin attention, pero kumbaga nilampasan from ulo and then pumunta tayo sa mata, tayo sa ilong, sa tenga, and then pagdating sa bibig, lumundag. Pumunta tayo sa puso, lahat, etc. So bakit po ganon? So siguro it's about time na ibalik po natin to. Senator Tulfo, if I may lang po, Secretary Herbosa, napag-usapan po natin kanina yung Super Health Center. Iba po itong specialty center. Yung Super Health Center po, Senator Raffy, meron pong itinatayong since 2022, since the previous Congress, since the previous administration po, nagpapatayo ang DOH ng Super Health Center na isa ito sa ating sinulong. No. So meron na hong itinatayong mahigit 600 na Super Health Center sa ngayon
It's ongoing at meron na hong tapos. Sa pagkaalam ko po, itong Super Health Center, part po dito yung dental care, mga X-ray, ultrasound, laboratories, at pwedeng i-expand ng LGU. Halimbawa, gusto nilang lagyan ng dialysis machine at lagyan nila ng pharmacy. So, ay pinagmamalaki lang natin ito, Senator Raffy, na itong mga Super Health Center na 600 po sa 3 years na itatayo ng DOH na isinulong natin noon, ay part po dito yung dental care. Pakita natin yung picture ng merong mga dental. So, naging part na rin po siya ng priority ng Senator Bong, Mr. Chair, that's really very commendable. I appreciate you telling us that. Very good. Pero ang gusto ko sana, magkaroon sana ng separate na center ang para sa dental. It's a separate health center. Kasi this is already a serious problem that we have. In fact, this is a silent epidemic, if you will, na hindi masyado nabibigyan ng pansin, nabibigyan natin ng pansin pag lumalala. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, especially mga bata, meron silang mga sira-sira pangipin. In the end, yung sira-silang ngipin, it translates to different kinds of illnesses, diseases. So, nalalaman na natin na may problema tayo sa ngipin kapag nagreklamo. Dito sa loob ng kwarto, sa room natin, I would assume, isa o dalawa dito may problema sa ngipin. Hindi lang masyadong pinapansin. Kasi, una, mahal ang pagpapandentista. Pangalawa, walang time. Diba? So, saka na lang sila magsasalita na may problema ako sa ngipin kasi malala na, may sakit na. Okay yan, maganda yan. Ang gusto ko sana, magkakaroon ng sariling dental clinic sa ospital. Hindi yung naka-incorporate lang sa, okay lang yan, super special, super health center po. Okay, meron silang dental facilities. That's very commendable. Pero mas maganda kung may hiwalay kasi special tong yung dental care. Now, matanong ko lang din, Senator Herbosa, meron bang autoclave? Ay, sorry. Secretary Herbosa, meron bang mga autoclave itong mga health centers na pinapayagang magbunot ng ngipin? Have you inspected all these health centers? Usually meron po kasi lalo na kung may paanakan yan at saka Hindi, have you inspected yung mga health centers na sa barangay na authorized na magbunot ng ngipin? Yes, Mr. Chair. Ito ng DOH na may mga autoclave? Requirement po yun ng licensing of the primary care facility. Requirement. Pang sterilize. Kahit maliit na sterilization machine lang. Anong klaseng sterilization machine? Usually a small one. Ano nga pagtawag doon? Autoclave. Autoclave. Good. Small autoclave. Okay. Pag meron pong mga dental mission, ang gusto ko mangyari from now on, dapat magpaalam sa DOH, dapat kumuha muna ng permit kasi there are times nagkakaroon ng dental mission na sila lang, kung sabi sa pataka lang sila dyan maglatag dyan ng dental mission at pila-pila yung mga pasyente, walang autoclave. So yung mga forceps nila, mga dental equipment, pambunot, pinapahiran ng alcohol, pinapakuluan. Kung yung si patient A, merong halimbawa HIV, okay, pinunasan lang niya ng alcohol yung forceps o yung dental equipment. Pagbunot niya kay patient B, mahawa na si patient B. Kahit na pinakuluan niya yan, kahit na inalkoholhan niya yan. And the only way na para ma-sterilize talaga, mawala yung virus is through autoclave or yung pressure cooker. In the absence of that, yari yung pasyente. At marami na mismo ako, I myself have been witness dun sa mga dental mission na walang autoclave. Nakita ko, kumukulo dyan, hiyagis yung mga dental equipment and then nakita ko may tagapunas ng alcohol, pinupunas-punasan tapos next. Ngayon ko lang nalaman na delikado yun. So dapat from now on, all dental mission should go to the DOH para kumuha po ng permiso man lang. Para matingnan nyo, ma-inspect nyo, para sabihin nyo, okay, may autoclave ba kayo? Meron, sige, go ahead. Ilan bang instrument nyo? Go ahead. Thank you po, Mr. Chair. Yung aking bagong talagang Undersecretary for Public Health ay nag-propose na pala sa akin ang recreating the DOH Dental Bureau. And hopefully pag na-approve ito, malalagyan natin ng mga dentista at yung mga polisiya na sinasabi ng ating Senator, Mr. Chair. At
magawa yan. At saka yun nga, tama si Mr. Chair na meron tayong mga dental facilities in our super health centers. Yan yung mga dinagdag dental, birthing, at saka kung minsan may dialysis at kung minsan may laboratory sa super health. Ang problema lang po, sa Pilipinas po, parang iilan lang ang public school na nagtuturo ng dentistry. So lahat sila graduate sa private dental school at lahat sila eventually nagpa-practice. Kalkulang din po tayo ng dentista sa Pilipinas. Malakas ang practice nila sa private. So hindi rin wala na tayong plantilla item at kulang pa ang mga dentista sa public na graduate ng public school. Kasi pag sa state university na doktor, nagse-serve talaga sa may return service sila. Kaya dinamihan na natin yung medical school sa state university. 20 na po ang na-open natin. Salamat sa ating mga legislators. So yan ang isang direksyon na pwedeng gawin natin. Magtayo ng maraming dental school sa ating mga state universities at sila yung italaga natin dyan sa mga super health center na naitayo at mag-practice ng tamang dental extraction and dental care. Meron pang isa kaming programa, yung sa oral health, bago pa magawing bureau, ay nagpopondo kami ng almost 1 billion para doon sa fluoridation ng ngipin. Ito yung pag-prevent ng dental caries, no? So, binibili ng DOH yan at dinidistribute yan at naglalaro ng tinatawag na public health dentistry. Pero pag nabulok na yung ngipin nila, or hindi nagawa nito at nabulok, talagang napupunta sila sa either yung dinidescribe niyo po na dental mission na gawa din ng mga private Philippine Dental Association through their private groups na mga tumutulong at nagpupunta. Hopefully, mapalawak pa natin yung dental clinics in all public facilities, hospitals, and also yun, kagaya ng pinopropose nyo, even a specialty center for Okay, does it dentistry in all the Does it need legislation na para obligahin lahat ng mga mag-dental mission sa iba't ibang lugar na kailangan sila ay kumuha muna ng permission, inspection? They have to be inspected first by the DOH kung qualified sila, capable sila para magsagawa ng dental mission? Thank you, Mr. Chair. Hindi na kailangan ng bagong batas sapagkat meron tayong Republic Act 3814 at saka 3626. Ito yung nag-create ng bureau na nawala. So aralin namin kung paano ma-implementa itong batas na to kasi noong nag-devolution or nag-reform agenda, doon nawala yung plantilla items for dentists. So yung nagpapatakbo ng ating oral health, mga public health physicians. Okay. Kaya kinukuha lang yung dental sa private dental practitioner. Kasi yung napapansin ko, Mr. Chair, karamihan sa mga dental mission, usually yung mga politiko, maganda naman intention nila, mga politiko ang nag-sponsor. However, kung hindi properly supervised and properly monitored, doon nagkakaproblema yung walang autoclave. Very important kasi talaga autoclave, and all the doctors here would agree na magkakahawa niyan kapag hindi nagamit yung proper sterilization procedure, sinusunod tulad ng pagkakaroon ng autoclave. Am I right, Secretary? Mr. Chair, tama po yun. And that's why yung bureau na papapropose naming makreate, ang magpapasa nun is DBM. Kasi pagka may bureau kang create sa gobyerno, aaralin nila yung personal services, yung budget para sa mga dentistang i-hire. Kasi yun may budget implication. At yung budget naman, paglagay ng budget, nasa Senado naman po at sa Kongreso yun para mabigyan ng budget yung bureau na i-approve ng, let's say, DBM na i-create sa Department of Health. Total, may enabling law kami to create the bureau. Kaya pwede namin talagang buhayin uli yung Dental Bureau, National Dental Bureau. At ang kailangan na lang, mapondohan ng plantilla, mga dentist natin, mga autoclave equipment para yung nire-request nyo ay mangyari sa public centers. If I may lang, ang ganda po ng punto ni Senator Raffy Tulfo na 70 million Filipinos. 23 million. 3 million Filipinos. Concerned po itong sa dental care natin. At gusto ko rin po itanong, napag-usapan na rin itong dental care. Nasagot natin kanina na meron po mga dental facilities sa ating mga super health center. At ito pong tinanong ni Senator Raffy is itong sa mga specialty center natin, karagdagang pang mga sa dental care. May tanong lang po ako dito sa DOH hospitals. Bawal pong gamitin yung MAIP sa pagdental? Am I correct? O bawal yung postizo?
Kasi may lumapit po sa akin sa Cebu. Alam mo, nilapit sa akin kasi wala nang mga ngipin. Nakasmile sila pero walang ngipin. Napasubo ako. Sabi ko, bigyan ko kayo ng ngipin. Pero bawal po. Bawal daw ba? Mr. Chair, yung prosthesis po, which nakabilang po yung pustiso, parang hindi po siya talaga, although dun sa unang IRR, pwede ang implants dental. But it was not explicitly said that the pustiso, kasi laboratory po ang gumagawa ng pustiso. So hindi po siya talaga dentist ang gagawa. So hindi siya manggagaling sa hospital. Kami mga dentist po, kami ang nagsiset, kami ang kumukuha ng sukat, pero i-orderin namin yung gamit ng mga pustiso. Tapos ako po, nung nag-practice ako nagsiset. But ang luto, sa labas. Iba, sa labas. Pero ang punto ko dito is medical assistance for indigent patients. Yung mga mayayaman, pupunta yan ng private mga dentist dental clinic. Diba, yung mga mayayaman. Pero ito mga mahirap, wala nang ngipin, kawawa. Walang pambili ng pustiso, hindi nga makapabunot ng ngipin. Alam mo, nung bata pa ako, uso yung medical assistance for indigent patients naman po yan. Indigent yan, hindi pupunta ng government hospital pag mayayaman yan. Hindi daw pwede. Hindi siya part ng IRR, yung pagpalaglalagay ng, pwede naman sigurong murang pustiso. Mas maganda, Mr. Chair, kung libre. Kung libre nga po. I mean, sa program ng MAIP, yung medical assistance for indigent patients na program ng DOH, bawal raw gamitin yung pustiso. Dapat isingit na yun. Dapat isama po yun. Mr. Chair, sige po, aaralin po namin maigi and how we will include. Actually, nung dumating po ako, talagang gusto kong include yung dental because when Secretary and the DOH group went to Singapore, may dental center. Sabi ko sa kanya, Sec, tingnan mo, may dental center ang Singapore. At isang building. Dentist ba kayo, ma'am? Opo, Mr. Chair. Smile daw, ma'am. Yeah.